Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:03. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Ang atugang maray na aga po sa Hinokabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines, kita kan mga barata sa lado nasyonal. Resolution sa House arrest ni Duterte ipinagsusulong ni Cayetano sa Senado. Malacanang nagresback sa OBP SPACs na daig kinakaipuan na kan Vice President Sara Duterte an atakdug. Disaster Fund pinaghagad na gabiton ka na LGU. Mga para magkaaraman na Malacanang okay na magsampa ning kaso si alias Rene. Surprise random drug testing sa kampo pinanginutan ni Police Brigadier Piñones Jr. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal, DOJ nagsagibukan na technical site assessment duman sa parte kan Taal Lake. Pag-Oktaba kan barangay Iski eleksyon na aadala ni President Bongbong Marcos. Digital driver's license renewal nasa Igov Philippines app na. Mayupakan mga barata sa lado lokal, determinasyon ni President Bongbong Marcos Jr. na magtrabaho para sa nasyon, daiiya na nasusukol sana. Suporta ka na LGU sa tawag political colors siniguro ni President Bongbong Marcos. Yan ang mga headlines ka na mga barata, ang mga detalyes at dyan pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, maray na aga po sa Hinokabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines o sa detalyes kita ngunyan ka na sa tuyang mga parata sa lado nasyonal. Big tawan doon na asin man pinag-share ni Climate Complex Action na Asia, CCA Program Manager Puva Adorabli. Ang ginibong pag-uurulay kay banan ang mga opisyal kan Bureau of Jail Management and Penology BJMP madapit man sa reintegration kan restorative justice para man sa mga person deprived of liberty na nakamati kan pinagapod na diskriminasyon sa paghahanap nin trabaho kapag sinda nakaluwas na sa laog mismo kan karsel. Uyaan parte kan mga pahayag na iyan ni Foiva Adorabli ang program manager kan Climate Complex
Action Asia. Ay nakakatapos ang ating Restorative Justice Training and Conference with our partners sa Bureau of Jail Management and Penology. Kami sa CCAA Climate Conflict Action yung nag-organize nitong activity na to, nitong conference. So yung goal talaga natin with this conference is to have an introductory understanding, foundational understanding within the BJMP lawyers about restorative justice at mag-cross-learning ba, mag-collaborate on kung paano ba natin i-integrate ang restorative justice principles sa loob ng Bureau and also push for larger advocacy outside at the national level. Yung experience talaga namin with restorative justice sa programming namin sa CCAA, more grounded kasi yung talagang trabaho namin, we track conflict sa Bangsamoro. So dun kami malapit talaga. So ang own experience namin with restorative justice, kung paano namin siya ini-implement in our own programming, is more to do with the aftermath of the Marawi siege, yung ating war dyan sa Bangsamoro. So doon namin nakita yung importance ng restorative justice sa pag-reintegrate ulit ng mga former combatants, former mga nadawit sa ISIS allied groups, for example. Paano natin sila ma-restore yung trust within communities? Partiyan ka na mga pahayag ni Program Manager Poiba Adorably kana CCA kung saan ang mga person deprived of liberty ang subuot na kakamati nin discrimination pag sinda nagahanap nin trabaho pag luwas ninda sa parte mismo kanda karsel. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal o lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal. Nagpahayag ang Palasyo kan Malacañang na ang Pilipinas saro sa mga peaceful countries sa Southeast Asia basa naman sa Global Peace Index. Liwata na magayon na barata ininuliman ka na paglalapigot ka na gobyerno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na may hiling sa parte ka na maray na epekto kaniya alaga di pinagpahayag na dapat mas maging magayon ang pagdul nin magayon na environmental peaceful environment sa parte mismo ka nasyon sa papakarayon pa ada paglalapigot kaniya nin hulita sarong inspirasyon para sa lado kan administrasyon na mapakaray pa asin mapagayon sa ilingkan na ibang nasyon ang kamugtakan kan na Pilipinas, sabi yan sa payag ni Palace Press Officer Yussi Claire Castro. O yan sa iyang parte kan mga pahayag na yan. Para paigtingin pa ang katahimikan dito sa bansa at mas maganda rin po na makasama natin lahat-lahat, pati po ang mainstream media, pati mga social media content creator na mas paigtingin pa natin at ipalabas natin ang good news kung ano yung ganda ng bansa at medyo iwasan natin yung negative para po ito naman para sa bansa natin. Yun lang. Partiyan ka na mga pahayag ni Palace Press Officer Yussi Claire Castro ka naggagayon na pasi-orden sa parte mismo kanda Pilipinas. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes ka na sa tuyang mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Bako naman daang issue sa parte mismo ka na
jurisdiksyon kana Senado mapadapit man sa Senate Impeachment Court, mapadapit man sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Reaksyon ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros sa planong motion ni Senador Ronald Bato de la Rosa taganing questionon jurisdiksyon kan 20 Congress sa impeachment case laban man kay Vice Presidente Sara Duterte. O yan parte ken mga pahayag ni Senador Risa Hontiveros. Ng Korte Suprema, may jurisdiction ang Senado bilang impeachment trial court. Di ba sinabi ng Korte Suprema na yung impeachment ay non-legislative function ng Senado? Sinabi din ng Korte Suprema na ang non-legislative functions ay hindi apektado ng legislative calendar ng Senado bilang legislature. So, kuha epek yung nag-adjourn sine die na ang 19th at ngayon ay 20th Congress na dahil tulad sa judiciary ang impeachment trial court ay nagpapatuloy once nakapag-acquire ng jurisdiction hanggang sa madesisyon na namin yon sa pamamagitan ng boto na convict ba or acquit ba. So, settled na po yun sa ilang desisyon ng Korte Suprema bukod pa sa utos ng konstitusyon. Reaction niya ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros sa planong motion ni Senador Ronald Bato de la Rosa tanganing questionon jurisdiction kan 20 Congress sa impeachment case laban man kay Vice President Sara Duterte sa pagatubang kani sa mga miyembros kan media. Yan, tras tanto pinaglinaw man ni Senadora Risa Hontiveros na mayo siya ni namamati na kakaigwanin paghudas sa tao man kan mga report na mabali na sa majority block kan Senado sa iyang mga kaalyado na Senadora Kiko Pangilinan asin Bam Aquino. Basado ki Hontiveros ako niya anuman na magiging desisyon kan sa iyang mga pagiriba kung sain hinawandoon kaniya nasa tahaw kan gabus na mga iniya padagos nindang papakusugon ang lado kan na oposisyon maski may mga barata na subuot mapadapit man sa Orolay ipinagapaliwanag ni Hontiveros na mayo pang pinal na desisyon kung sa intunay na maiba ang gabus na mga senador. Sinabi kanina pag-uurulayan ang gabus na ini sa pagbubukas kan na sesyon kan Senado sa maabot na pitsa 28 kan bulan kan Hulyo. Uya si Hontiveros. Or sa minority, mafa-finalize lang talaga dun sa pagboto ng bawat isa sa umaga ng 28 pag inorganisa na namin yung Senate ng 20th Congress. And kung ano man yung maging outcome, kung ano man yung maging final organization ng Senado ng 20th Congress, basta patuloy akong maninindigan and patuloy akong magtatrabaho para mula dito sa loob ng Senado mapalakas yung oposisyon sa labas ng Senado para lumaban at manalo sa 2028. Kaartikan mga pahayag ni Senador Hontiveros sa sinasabing nagluwas na mga bareta na babali na sa majority block sa iyang mga pag-iriba ni Sinda Kiko Pangilinan asin Ma'am Bam Aquino. Sa iba pa niya itong detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal, posibleng madismiss ang impeachment case laban man kay Vice President Sara Duterte kung mapapatunayan na mayo ni jurisdiction ang presenting impeachment court. Iyan basado yan kay Senadora Alan Peter Cayetano an inot na binubusisi kan korte kung igwasinda ni jurisdiksyon sa sarong kaso. Apuer kani ipinagpapahayag ni Cayetano na sarong abogado na maski daipa na ilalatag ang ebidensya pwede subot na mabasura ang impeachment case sa inot pa lang asin mayo ng jurisdiksyon ang korte sa sinambit ng kaso. Sering man paglilinaw kani na dai basta-basta madidismiss
asin na imbis kinakaipuan adalan ini nin maray sabi pa man kana senador na si Alan Peter Cayetano o yan sa iyang mga pahayag. It. And when you hear it, you can acquit or you can convict. Why can you dismiss? Because always, ang unang titignan ng korte, yung jurisdiction. So ngayon, may jurisdiction ba o hindi? Opinion ulit yun. Sa sobrang emotional nung issue. And hindi lang naman to impeachment kung sino din ang gusto mong kandidato o hindi sa 2028. Pag nag-file ka ng kaso sa kahit anong korte, ang unang titignan dyan ay yung jurisdiction. And to not be very technical about it, it's simple. The authority or the lack of authority to try the case. Di ba? So for example, kinasuhan mo ako sa MTC, pero ang jurisdiction sa RTC, i-dismiss ng MTC yan. Kinasuhan mo ako sa ombudsman, pero hindi ako covered ng ombudsman dahil private businessman ako at wala akong dealing sa gobyerno, i-dismiss ng ombudsman yan. Partiyan kan mga pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano na subuot pwedeng madismiss ang kasong impeachment yan kung sinda mayo nin jurisdiction sa kaso an sarong korte. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado o bareta pakitangunyan sa lado nasyonal, pagpapadagos kan mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nagasampa ni na sarong resolusyon si Senador Alan Peter Cayetano kan nagtalikod na aldaw kan Webes o kasudma. Sarong resolusyon na nagahagad sa gobyerno kan na Pilipinas na hagadon sa International Criminal Court ICC temporaryong pagpapalibre kay dating President Rodrigo Duterte. Tinawando ni Cayetano sa sayang resolusyon na isa irarom na sana anda dating presidente sa sarong klase nin house arrest sa Embahada kan Pilipinas duman sa Netherlands mantang pinagalat anda bista kada sambit na nga kaso. 4 na bulan nang nasa kustodiya kan ICC si Duterte matapos siyang arestaron kan Interpol kan March 11, 2025 pagbalik kani sa Hong Kong base sa sarong ICC arrest warranta ninuli sa kasong crimes against humanity asin tulos kaning pinagdaraduman sa Netherlands. Pinagasampa kan July 10, 2025 na may resolusyon na igwa kada pinagapod na titulong expressing the sense of the Senate towards the Philippines to advocate before the International Criminal Court for the interim release of former President Rodrigo Rua Duterte, including inter alia entering into arraignment with the ICC to receive custody of FPRRD and a form of house arrest or any other appropriate arraignment in the premises of the Philippine Embassy. Sa parte ka na laman ka na opinion kan Senado, dapat tugutan na temporaryamente an 80 anyos na nagurang nang si Duterte basado sa pinagsasabing humanitarian grounds. Sa iba pang detalyes kan mga barata pa kita sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, daipa kinakaipuan ni Vice President Sara Duterte ang sarong atakdug para magbutas nin magagabat na mga pahayag asin kritikal na atake sa ibang opisyal para protektaran an sa iyang entries sa parte mismo kan sa iyang mismo nga opisina. Nabanggit kaya ni Castelo na sarong pakikipag-ulay na dai siya magiging atakdog kan Vice Presidente. Nangako ini na dai madaklag nin mga kaputikan na mga laban sa Administrasyon Marcos asin na matrabaho lang para sa nagibo asin mga programa
kan opisina kan Vice Presidente. Sa tao kada nasambit ng bagay, dismayadong unyan si Castro sa subuot papahayag ni Castillo. Sigun man ki Castro, da niya kinakaipuan matapatan niya Castillo ninhulita nakapokus man sa katotohanan ang transparency kan sindang trabaho bilang mga tagapagtaram kan presidente asin man vice presidente kan nasyon. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan kada sa tuya pa nga mga barata pakita ngunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado nasyonal pinagsiguro ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Migrant Workers na tauan ni magkakanigong tabang ang mga marinong Pilipino asin ang sa idang pamilya basado sa DMW Secretary Hans Kakdak na nasa maray na kamugtakan ang 5 manero na na-rescue matapos atakiyon ang sa indang barko duman sa Red Sea kan mga rebuilding hatis. Uya na party kan mga pahayag ni DMW Secretary Hans Kakdak. Gawin ng lahat para magbigyan ng ganap na proteksyon ang ating mga OFWs at lalo ng ating mga marinong Pilipino at ang kanilang mga pamilya. So, bunsod nito, yung update natin sa 2 barko na inatake sa Red Sea ng mga Houthis at yung una ay nung linggo inatake yung MV Magic Seas at ligtas ang 17 tripulante ng MV Magic Seas at they are slated to come home tomorrow, July 11. So we can just provide yung necessary flight details nito kung gusto ninyong at least ma-update dito sa kanilang pag-uwi sa airport. Partiyan kan mga pahayag ni DMW Secretary Hans Kakdak sa parte kana mga pahayag kani sa miyembros kana media. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal naresibina kan Pilipinas ang surat gikan gi US President Donald Trump kung saan nasa 20% ang taripa ana pinaga-impose kana Amerika sa Pilipinas siring man sigun kay Secretary Frederick Gu na nakatalaan sindang magbiyahe sa Amerika sa basunod na simana para man pag-urulayan sa US Trade Department ang nasambit na nga pagpatong nin 20% taripa kan Estados Unidos de Amerika sa parte kan Pilipinas. Uya na mga pahayag na yan ni Secretary Frederick Gu. We are in receipt of the United States' latest reciprocal tariff for the Philippines. We are concerned that the U.S. has decided to impose a 20% tariff on Philippine exports. The fact remains, however, that the 20% rate is the second lowest among all reciprocal tariffs that the U.S. has imposed on the region, the lowest being the 10% of Singapore. But more importantly than all of this, we remain committed to continuing negotiations with the United States in good faith to pursue a bilateral comprehensive economic agreement or, if possible, an FTA. So myself, together with DTI Secretary Chris Roque and Undersecretary Perry Rodolfo and Undersecretary Alan Hepty will be flying to the United States next week. This is actually a scheduled trip to the United States even before today's announcement. No? So there will be meetings next week amongst the trade representatives ng Amerika po at ng Pilipinas. Partiyan kan mga pahayag ni Secretary Gu, iyan kasumpay ka na pagapatong nin 20% taripa kan Estados Unidos sa Pilipinas. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan
sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, niribayan na si Acting Secretary Jero S. ni Mr. Dave Gomez bilang sekretaryo kan Presidential Communication Office si Roes ang pinagbugtak bilang miyembro kan Board of Director kan Manila Economic Culture Office MICO na nakabase duman sa party mismo kan Taiwan. Uyaan na party kan mga pahayag na yan kada opisina kana presidente sa paagiman ni Secretary Castro. Uyaan sa iyang pahayag. Si Secretary J po ay magiging miyembro po ng Board of Directors ng MECO. Partiyan ka na mga pahayag ka na Secretary Claire Castro ka na opisina ka na presidente. Sa iba pang detalyes ka na mga barata sa lado nasyonal, formal naman ay pinagbugtak ni President Ferdinand Marcos Jr. bilang sekretaryo kan Department of Energy DOE si Secretary Sharon Garin. Iyan pinagkumpirmar ni Secretary Claire Castro sa iyang pakikipag-ampangan sa mga miyembros kan media. Uyan sa iyang pahayag. NCPA with extensive public service experience, having served as a multi-term Iloilo representative and DOE Undersecretary with a strong background in energy policy and legislation to advance accessible, reliable, and sustainable energy for our people. We look forward to their leadership as we strengthen government communications and secure our country's energy needs under bagong Pilipinas. Yan ang parte kan mga pahayag ni Undersecretary Claire Castro sa kumpirmasyon na ibinugtak na bilang sekretaryo kan Department of Energy si Sharon Garin. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal, si President Ferdinand Marcos Jr. pinagabugtak si Mr. Dave Gomez bilang bagong sekretaryo kan Presidential Communication Office karibayban ni Acting Secretary Jero S. Iyan sa paayagman kana palasyo kana Malacanang sa paagiman ni Secretary o Yusek Claire Castro. Uyan sa iyang mga paayag mapadapit man kan kumpirmasyon na si Mr. Dave Gomez iyon na ang bagong sekretaryo o Presidential Communication Office Secretary karibay ni Acting Secretary Jero S. That President Ferdinand R. Marcos Jr. has appointed Mr. Dave Gomez as Secretary of the Presidential Communications Office and Attorney Sharon Garin as Secretary of the Department of Energy. Secretary Gomez brings decades of experience in journalism, government and corporate communications, having served as a senior reporter, Director General of the Philippine Information Agency and Communications Director at PMFTC Incorporated. Secretary Dave will ensure clear and truthful government messaging for every Filipino. Secretary Garin is a lawyer and CPA with extensive public service experience, having served as a multi-term Iloilo representative and DOE Undersecretary with a strong background in energy policy and legislation to advance accessible, reliable, and sustainable energy for our people. Si Undersecretary Claire Castro sa sayang mga pahayag na pinagkumpirmar na si Mr. Dave Gomez, iyon na ang bagong secretary kan Presidential Communication Office karibay ni Acting Secretary Jero S. Ang iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal sa luwas ka nasyon asin sa kinabaning karawat pagkatapos po nin pagirumdum.
Mga tugang liwata, sa satuyang detalyes kan mga parata sa lado lokal. Drug din na nabungkal duman sa parte mismo kandat Dunsol sa Sorsogon, tulo arestado kabalinaan sarong empleyado kan gobyerno. Tulong individual kabalian sarong empleyado kan gobyerno ang nadakop sa sarong joint bypass operation sa Isinagibo bandang 1:45 ni na pagkapon kanda sudma. Duman sa buwang barangay Rawi sa Dunsol sa probinsya kan Sorsogon. Pedaga panginutan kada Pidia Bicol asin man na Sorsogon. Katabang man ang pulis kan Sorsogon asin man ang Regional Intelligence Unit No. 5 sa ikinasang na drug bypass operation nagresulta tanganing digdi mabungkag ang sarong pinagtutubudan na drug din na recover sa nasambit ng operasyon ang pinagkakarkulo sa 13 gramos na pinagtutubudan na shabu na may street value na nag-aabot sa 88,400 pesos. Kabali na ang mga drug paraphernalias asin man na mark money. Maatubang ang mga suspect sa kasong pagbalga sa Republic Act 9165 o ang pinagapod na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kana sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, maabot man sa 75 mga estudyante gikan man sa GMBCC asin man BCC nakaresibinin libreng laptop. Nakaresibinin libreng laptop ang 75 mga estudyante gikan sa parte kan Governor Mariano Villafuerte Community College GMBCC. Duman yan sa parte mismo kan Banwaan kan Baaw Camarines Sur. Siring man ang Community College sa parte mismo kan Baaw Community College BCC bilang parte kan programa sa laduman kan pagpapakusog kan edukasyon kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagiman kan gobyerno probinsyal na kung said katabang digdi iyo mismo sa panginginot ni Gobernador Elry Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte asin man ni Congressman Luigi Villafuerte, katabang ninda ang Department of Information and Technology sa pagtulod kan mga programa si Gobernador Elry Villafuerte padagos sa pagpapakusog kan mga community college sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Siring man padagos ang pagpapatalubo kan na programa sa lado kan na edukasyon. Ninulita ini iyo ang inot na prioridad na programa kan na Pamilya Villafuerte ang edukasyon poon pa kay kan na panahon ni dating gobernador asin Congressman LRB Luis Villafuerte. Padagos na ipinagasusulong ang pagkakaigwanin maraya na edukasyon kan mga jóvenes o kaakian para man sa saindang magayon na futuro. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal, tulong individual kabali ana sarong empleyado kan gobyerno ana dai nakasalbara sa parte mismo kan ginibong operasyon kan mga miyembros kan Philippine National Police. Natiklo ana sambit na mga persona asin ana mga ini yaon ang unyana sa parte mismo kan kalabos nakakulong anasambit ng mga persona egwanin daradara nga 13 gramos nina shabu asin na sinda iyo ang target kan operasyon kan Philippine National Police asin na digdi naging positibo si pinagibong drug bypass operation.
Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, duwa ang arestado sa ginibong anti-illegal drug operation duman sa Banwan kan Libmanan Camarines Sur. Inabot sa kantidad na 8,000 pesos ang kantidad kan shabu na na-recover kan mga miyembros kan Philippine National Police duman sa parte mismo kada Banwan kan Libmanan. Arestado ang duwang individual sa ikinasang anti-illegal drug operation sa sinambit ng lugar. Aabuto na sa 800,000 kulang-kulang sa 2 milyon pesos na kantidad kan shabu ana na-recover sa duwang magkasuway na operasyon kan mga miyembros kan na PNP sa saro sa ng barangay sa Banwan kan Libmanan Camarines Sur, partikular na sa barangay kan na Bahay. Padagos ang investigasyon kan mga miyembros kan PNP manta nga nakakulungon niyan ang mga suspek duman sa Libmanan Municipal Police Station. Sa iba pa niya nga detalyes kan mga barata pakita sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, 7 anyos na aki gikan duman sa parte kan Nabua nanggana sa parte kan ginto o nanggana nga gintong medalya sa Asia Chess Championship. 7 anyos pa sa naan aki. Ini duman sa parte kan Pinang Malaysia. Small but terrible. Arog kayan ang pinagapatunayan sa kawat na chess kan 7 anyos na si Cassie Nunez gikan duman sa Santiago Old Nabua, Camarines Sur ang gintong medalya sa U8 Girls Standard Category kan 23rd Asia Age Group Chess Championship ada ginibo day pa sa nanaloy sa Pinang Malaysia. Bit-bita and bandera kan Pilipinas ipinamalas ni Cassie an sa iyang talento asin diskarte laban sa iyang kapariyo mga aki sa kawat na chess gikan sa manlain-lain ng mga nasyones sa parte kan Asia. Si Cassie ang produkto kan Roy Lopez Chess Academy asin saro sa pinakahubin na chess player sa parte mismo kan Pilipinas, partikular na digdi sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. Ngunya nagsiserving inspirasyon sa kadakol pang mga kaakian na nangangarap makipaglaban sa internasyonal na kompetisyon. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. 61 anyos na lulo dakop sa drug bypass operation sa Barangay Triangulo, Naga City. Boyet Paderes sa detalye. Ipagiraray nagtutultol ang sarong gusgus na lalaki dyan sa Barangay Triangulo sa Sudad Naga. Kausa para ibaybas ng mga autoridad ka nakaaging alaw. Ang suspect na si Joseph Senior, 61 anyos, residente Canson for Barangay Triangulo, ang bistado sinambit ng lugar. Ngayon nagbabariwas ng shabu. Kung kaya alauna ng pagkahapon, ikinasa ang bypass operation sinambit ng lugar. Sigon sa report, mayong pagduwa-duwang idinuhol kayo ng 5 na plastic sachet na mailawag kan pinagtutubod ang shabu sa polis na mukhang adik kanini pusasan. Nakuha pa igdian apat pang pilasong plastic sachet kan shabu. Nabawi igdi ang sarong pilasong 500 peso bill na ginamit sa bypass money. Para sa BBS News, Boyet Pader. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, mas pinakusog na kampanya kontra illegal jumper ang kawat ngunyada sa parte mismo kada kuryente
kan kooperatiba kan Kasorikudos. Padagos na pinagpapakusugunyan kan kooperatiba kan Kasorikudos an sa indang crackdown na laban sa mga illegal jumper connection asin mga parhabon kan kuryente sa indang mga nasasakupan na mga lugar. Padagos an sa indang pag-inspeksyon asin operasyon tagading masiguro an ligtas asin legal na paggamit kan kuryente sa mga kaharungan asin mga establishmento. Anda grupo kan kooperatiba kan Kasorikudos dahil na uuntok tangani man na digdiya ralapagon anda mga persona na igwanin na illegal na koneksyon kan kuryente gikan sa parte mismo kana mga linya kana Kasorikudos pasiring sa mga residential asin bad sa parte mismo kana mga establishmento ipinagpahayag ni Renier Bukay na sa operasyon kana mga miyembros kana kooperatiba kan Kasorikudos igwa pagiraray ni nagkateriklo na mga parachupi ni na kuryente na day nagaagi sa metro kan kooperatiba kan Kasorikudos. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, number 10 most wanted person sa Banwaan kan si Pukot Camarines Sur, teklo kan mga autoridad, bus o kaisminda sa detalye. Dahil nagkatrayumpuan na pagtago-tago kan sarong deklaradong ika-sampulo sa most wanted person sa Banwaan ni si Pukot Camarines Sur na konsainan na si Pukot PNP pinanginutan ni Police Staff Sergeant Melmar de los Reyes na pag-arestar sa suspect sa overall supervision ni Police Major Antonio Per Jr. na konsay na pinag-arestaran suspect na may alias na si Gabi, 33 anyos sarong parasira, residente kan na si Pukot Camarines Sur. Alas 10 ni ng pagkabanggi kan arestaron ang suspect sa Barangay Manga, si Pukot Camarines Sur. Nasampitan ng suspect igualin mandamyan to the arresto sa violation kan Section 5 Republic Act 9262 asin na korte 1 RTC branch sa 29 na nakabase sa Banwaan ng Limanan Camarines Sur. Iyon ang paluwaskan mandamyan to the arresto kantidad 72,000 pesos ang rekomendadong piyansa ang kay Panya Despoliron para sa iyang temporaryong libertad. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Nasa 2,287 na mga pampublikong mga lugar sa intirong Kabikulan igwanan nin libreng internet sa iraruman kan pinagapod na free wifi for all program kan Department of Information and Communication Technology DICT. Daima na aram kaniya asin na bako man lang limitado sa mga national asin local government offices. Alagad pati naman sa mga basic education institution, ang mga hospital, health center, rural health units, parke, plaza, library, barangay reading center, airport, seaport, asin na transport terminal. Nagagamit ang DICT 5 kan mga wireless technologies, partikular na ang low earth orbit o ang pinagapod na LEO satellite technology, arog kan pinagapod na Starlink, tangani man na makapagdulnin mas marikas na internet access sa mga geophysically isolated and disadvantaged area o ang pinagapod na GIDAS. Ngunya na 2025 nasa 300 na mga libreng wifi hotspot sa Bicol ang pinapagana kan LEO satellite connection. Digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur, padagos ang pagduhol kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagiban ni Gobernador Elry Villafuerte, asin man Congressman Mix Villafuerte, patin Congressman Luigi Villafuerte kan pinagapod na free wifi for all program kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur, yaon man dyan ang grupo kan DICT.
Iba pa nga detalyes kan mga barata pa sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes ngunyan kan mga barata sa lado lokal, maabot man sa sinasabing 300 na mga animal o mga hayop na rescue kan animals nasa sarong rescue center duman sa parte mismo kan Banwaan kan Libmanan Camarines Sur o minabot na iyan sa 300 na rescue mga animal sa presenti sasabing ini an inaataman sa sarong rescue center duman sa Banwaan kan Libmanan Camarines Sur kadaklan sa mga animals na ini na na-rescue kan mga personahi kan Libmanan kadaklan sa mga ni an mga idunggala o an mga askal winalat kan may saderi asin na ini nakuha gikan sa maraot na kamugtakan o maluluya na an ibadigdi mga iligon o mga tagiltilon sigaan pang kagaw alagad ngunyan magayon na mataba na an mga idong ini pati an kakikilkig nawara naman o beto ka na sambit ng pasilidad na tawanin temporaryong istaran asin atamanon han mga hayop na ini mantang inaasikaso an sa indang adoption o rehabilitation kung si isay man ang gustong mag-ataman kan mga dating kilkigo na mga ido na mga askal na ngunyan nagtataba na swapang pang magkakan. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga barata sa lado lokal, pagkarga kan mga angle bar sa kanda PUP men duman sa parte mismo kanda Santa Misa Manila pinagatod na pasiring sa parte kanda PUP Ragaya Campus. Initangani man na mas lalo nga paiwason asin patibayon nasambit na nga mga pasilidad kana eskwelahan sa ikakaray kan mga estudyante sa parte mismo kana PUP dyan sa Banwaan kana Ragay Camarines Sur na kung sain ini ana kadakol ni na mga estudyante asin kadakol nin mga pigsasabing iskalar ng bayan ana nasambit ng PUP dyan sa parte mismo kan Ragay Camarines Sur saro sa mga branches kan PUP Mena Campus duman sa parte mismo kan Santa Misa Manila kadaklan sa mga nagkaklase digdi and mga gikan sa parte kan mga tios na mga pamilya asin na digdi pano-pano ni na mga estudyante haloy nang nag-ooperar anasambit na nga eskwelahan kaya kinakaipuan naman na iniya pakarayon na asin na pahiwason baguhon ana nagkapira nga mga edipisyo ninuli tapadagos na nagdadakol anasambit na nga nagkakakralasi sa sinabing eskwelahan si Congressman Huri Bata kana Premier Distrito kan na probinsya kan Camarines Sur kaibanan si Mayor BGH sa Huribata an sa iyang ina iyo ang naging instrumento tangani man naharakuton na an mga ekipahi asin man harakuton na an mga ikakaag na mga pasilidades sa parte o mga materialis na ikakana sa mga pasilidades na itutugdok sa parte kana nasambit ng eskwelahan. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata na kitangunyan sa luwas kana nasyon. Sa tuya nga barata sa luwas kana nasyon o barata sa international pinagapayag ngunyan ka na Estados Unidos de Amerika na nagkapira pa nga mga estado duman sa parte mismo kan Amerika asin na ibang mga lugar ana tatawanan ni na sanksyon o
dagdag na tarifa kana Estados Unidos de Amerika. Kabali dyan, iyo ang nagkapirang mga lugar arog kana Japan, sering man ada Hong Kong, UAE, asin na Turkey. 22 na mga kumpanya duman sa Hong Kong, UAE asin na Turkey, ang liwat na papatawan ninda dagdag na tarifa kan Estados Unidos de Amerika. Ipinagapayag ni Trump na napapanaw na natanganing dagdagan man nin tarifa at nasambit ng mga produkto kan kada nasyon na pinagdadara sa laog mismo kan sa indang lugar. Si Trump poon kan magtukaw iyo ang inisip ang pagpapalangkaw kan buwis sa parte mismo kanda Estados Unidos de Amerika urog na dumanda sa mga produkto na nagigikan sa manlain-lain na mga nasyones kan kinabanda na pinaglalaog sa parte mismo kan Estados Unidos de Amerika. Sa iba pang detalyes ngunyan kada sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, nagpahayag man ninda sa tuyang barata ngunyada sa luwas kana nasyon, nagpahayag ninda dakulang paghahandaan na makakalaban ni Manny Pacquiao sa kawat na boxing ini sa paagimanda ni Barrios. Sinabi kaniya na preparado siya na pabagsakon ang gurangan ng kampiyon sa boxing na Pilipino na 44 anyos na si Manny Pacquiao. Sinabi kaniya na ipapailing niya sa iyang determinasyon asin an sa iyang taktika sa kawat na boxing tanganing digdi pabagsakon si Manny Pacquiao. Sinabi ka na nasambit ng boksyador na si Mario Barrios na dainiya tataunanin oportunidad na digdi manggana si Pacquiao sa inot na ornada pa sana ipapamati niya na ang sunod-sunod na mga puniti para manda sa pambansang kamao. Sa lado ba ni Manny Pacquiao, ang rikas ni Pacquiao, iyo ana mapabagsak sa ambugon na si Mario Barrios na kung said makakalaban kani sa masudod na simana. Iyan mga tugangan katiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis. Ako po si Jonel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay mapasatuya pulugod an biyaya asin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Oras ngunyan na alas 7:02. BBS Basta Bareta Sigurado. Mga tugang liwata, marahay na aga po sa Indogabos. Ako po si Jonel Cuba. Sa headlines kita na sa tuyang mga barata kitang unyada sa lado lokal. Sa headlines kan mga barata sa lado lokal, 1.6 milyones pesos na kantidad ada indemnity checks na itao ka na PCIC Bicol sa mga parauma duman sa banwaan ka na presentasyon Camarines Sur.
Ikadusing 12 AE Slaughterhouse sa Bicol napunduan na kada departamento kana agrikultura ini nakatalaan na ipatindog sa sarong banwaan sa probinsya ni Camarines Sur. Sa iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, project kanda ni Congressman Jory Batas sa parte mismo kanda Del Gallego Camarines Sur ipinagapahayag ka na sambit ng kongresista. Sa iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, executive legislative na programa kan gobyerno probinsyal pahiling na 16,000 pesos na tilapia fingerlings o 16,000 na tilapia fingerlings ipinagpamudbud kan DSWD Bicol asin Bipar duman sa banwaan kan Buhi Camarines Sur. Nagkapira lang yan sa mga headlines kan mga barata ana mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang liwata, marhay na aga, ako po si Junel Cuba. Sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, ibinubusol ng unyan kan lokal gobyerno kan na Siyudad Canaga sa panginginot ni Alkaldiya Lene Robredo na mailipat na sa mas maray na kamugtakan asin mas pribadong lugar. Ana HIV asin TV clinic nasa presente nasa sadit na kwarto ka na Naga City Health Office o bahato kani na matawanin masa ligtas asin komportabling espasyo ang mga pasyente mantang luway-luway na pinagpapaiwas ang serbisyo para man sa mas marikas na pagkakaigwanin pagkakarahay kan mga mahihilang na HIV asin man na TB. Kasabay kaniya dagos-dagos an information and education campaign para man maiwasan ang pagkuriyat kan TB asin man na HIV pati naman ang pagbungkal o paghali kan na stigma na digdig kadaklan na nakakabita sa mga helang kan na TB asin man na HIV. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagpo ng iproseso kan Commission on Election of Comelec digdi sa lawag kan Siyudad Canaga sa pangiginot ni Election Officer Abogado Maiko Julia and disposition kan mga lumang mga ballot box na sa presente yaon sa kustodiya kan Naga City Treasurer's Office sigun ki Julia. Ini ang parte kan kasimbagan sa kahagadan ni Mayor Attorney Lene Robredo na bawasan ang haros 1,000 na mga ballot boxes na dati subot nakatambak sa nagkapirang mga kwarto ka na Pakul Sports Complex. Temporaryo na nga nailipat ang mga iniya sa ibang pagsasadiri ka na Siyudad Canaga. Ninuli tapupunan na ang construction ka na sports complex dyan sa barangay ka na Pakul, Naga City. Kabali ang City Treasurer's Office na magsasagibo ang Comelec Naga kan updated na inventaryo para man maaraman ang mga raot na asin
mga dilapidated na nga mga ballot box na pwede na nga ideklara na raot na asin na pwede naman na i-dispose. Iyan bunga naman kan patakaran kan Commission on Audit o COA. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal, sa iba pa o lado lokal, sa iba pang detalyes kana mga barata sa lado lokal na ipamudbod kan Department of Social Welfare and Development DSWD sa parte kanda Bicol Katabang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIPAR anaabuton sa 16,000 na mga tilapia fingers o fingerlings sa banwaan kan Buhi Camarines Sur sa isinagibo yan kan Sudma. Sa sambit ng bilang 9,000 na mga fingerlings ana naitaw sa barangay kan Santa Justina asin 7,000 na mga fingerlings man ana naitaw sa barangay kan San Rafael gabos iyan sa banwaan kan Buhi Camarines Sur. Ana sambit na mga barangay sa banwaan kan Buhi ang pinagkukonsidera na saro sa mga vulnerable na mga lugar na urog na sa parte mismo kan kalamidad asin na pabago-bago kan klima o panahon. Obheto kana sinambit na nga inisyatibo ini na mas pang mapakusog ang kabuhayan kan mga parasira asin masiguro na magiging mausbong ang supply kan sira sa mga lugar asin man sa parte kana mga programa na itinutulod kan BIFAR asin kan DSWD Bicol. Sa tabang kan programang ini na ipapailing subot ang tunay na malasakit sa lado kan komunidad na naglalaom nin kusog nin yaman para man sa indang araal daw na pamumuhay. Bunga naman kan pangapudan ni President Ferdinand Marcos Jr. na wakasan na ang kagutuman sa parte mismo kan Pilipinas. Ang DSWD sa Bicol sa liderato kan Regional Director na si Norman Laurio ang padagos sa pagsusulong kan mga makabuluhan na mga programa arog na lang kan Project Lawa at Binhi na nagtatao ninda kulang importansya sa pangangaipo kan mga namamanwaan urog na sa mga lugar na grabe na nangangaipo kan tabang asin suporta kan gobyerno. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal, luma parakit na danyaranda na banknotes pig-ribayan kan Bangko Sentral kan Pilipinas sa ginibong BSP Caravan. Boyet Paderes sa detalye. Lain sa pitikal na kwartang papel, pig-ribayan na kan Bangko Sentral ng Pilipinas ang luma. Pakit una danyarang banknotes na in digital currency sa pagikan GCash. Kanakaging aldaw, ginibukan BSP ang piso Caravan sa Naga City People's Mall kung sa indagmang na nagparibay kan sa ilang mga kwartang papel. Alagad abiso kan BSP sa paagi ni Mr. Bob Almeida, Bank Officer kan BSP Southern Luzon Regional Office na daila pigre-rebuy and demonetize all banknotes. Series nin huli tama yun na ining halaga. Dugang pakayang plano kan BSP nagibuhong 4 na bisis kada taon sa piso o ang piso Caravan tanganing masanglian asin dain na mag-ikot pa ang mga raot asin mananggad ng kwartang papel sa merkado. Para sa BBS News, Boyet Pader. BBS Basta Bareta sigurado. Taiba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagapaabot ninda kulang pa sa salamat ang manimento kan PUP dyan sa banwaan kan Ragay Camarines Sur o Ragaya Campus asin man ang mga estudyante sa mag-amang sa mag-inang Congressman Huribata asin man Mayor BGH sa Uribata ninhuli man kan tabang na pig dadarakani sa parte kan PUP Ragaya Campus kana Sudma o minabot na ang mga angle bars sa parte kan PUP Ragay Campus
ang mga angle bars na ini ang gikan pa duman sa main office kana Santa Misa, Manila kung sa ina iniya anda parte kana programa kanda maginanga Congressman Huribata asin Mayor BJ Huribata na mas lalo pang pakusugon anda dalagan kan edukasyon sa PUP sa Banwaan kan Ragay, Camarines Sur. Ipinagapahayag na ana mga angle bars na ini ana gagamito na para man sa pagpapatindog kan mga bagong mga edipisyo dyan sa parte mismo kanda Banwaan ka na Ragay, Camarines Sur, partikular na sa PUP Ragay Campus. Ana edukasyon iyo ang saro sa panginot na pinagtutulod ninda Congressman Huribata asin man na Mayor BJ sa Huribata kana Banwaan kan Ragay, Camarines Sur. Ini tanganing matawan ninda kulang puturo ana mga jóvenes na makatapos kan sa indang pagklase. Iyan tangani man na mabagoan sa indang mga puturo pagkatapos kan sa indang pag-aadal. Ang grupo ninda Congressman Huribata, Mayor BJ Huribata, ang katabang si Congressman o katabang si Governor Elry Villafuerte nagtatarbangan sa pagtulod kana di kalidad na edukasyon sa parte mismo kan probinsya kan Camarines Sur asin dyan sa PUP Ragay Campus. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kana mga barata sa lado lokal nakaresibi ana 145 mga parauma gikan sa parte kanda Banwaan kan presentasyon Camarines Sur kana sa indang indemnity checks gikan sa Philippine Crop Insurance Corporation PCIC kana nagtalikod na aldaw sa parte kan Municipal Agriculture Office kana sambit na nga Banwaan basado ki PCIC Bicol kabilugan na 1,604,316 pesos na kantidad ka na indemnity checks anda sa indang na ipamudbud sa mga parauma gikan sa Banwaan kan presentasyon asin nasa o asin na ini na isagibo kasabay kan pinagibong reorientation activity apwer kayan sa paagiman kan pagduhol nin claims kan mga parauma nagsagibo ang PCIC Bicol kan pinagaapod na on-site application reorientation para sa accident and dismemberment security scheme o ang pinagaapod na ADS sa sarong programa na naitao kana insurance protection laban man sa mga accidental death dismemberment o an permanent disability kan mga parauma asin man mga parasira sa Banwaan kan presentasyon Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata o sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, financial literacy para sa porpis sa beneficiary ginibo duman sa Banwaan kan Buhi, Camarines Sur. Boss o kay Isminda sa detalye. Pinagagipo kasugba kanan Department of Social Welfare and Development DSWD Bicol ang digital financial literacy para sa porpis sa beneficiary na kung saan pilot na project ang Banwaanin Puhi, Camarines Sur. Sa nasambitan ng aktibidad, pinagatukduan kan digital financial literacy para sa mga sobra sa sanggatos ng beneficiaryo akan Pantawid Pampamilya Pilipino program sa Banwaanin Puhi, Camarines Sur kasugma na konsay ng kadaklan digdi iyuan mga beneficiaryo gikan sa mga katutubo o IPs na konsay na mga na sampitan ng pilot project inisuportan na matabang sa kinabukasan sa advokasya kan activity sa Bicol region. Sa paagi kay ni
natuktuan na mga benepisyaryo sa namaging financial independent gamit an smartphone asin ang iba pang digital tools. An katuyan kay ni mabawasan ang paggastos asin ang kahandalan na makipag-transaksyon lalo na sa benepisyaryong gikan sa mga hararayong lugar. Katuwang kan DSWD yung Ayala Foundation Incorporated, ang GCash asin ang BPI Foundation Incorporated na kung saan pinagtaanan nin karaman nasampitan ng mga benepisyaryo na katuwang o magiging katuwang sa saindang pinansyal na paggamit o paggastos. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmendap. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal bilang pagpapakusog sa lado kan na edukasyon kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur asin man kan ibang nasyon sa kinabanda. Sarong bilyan na profesor ang nagbisita kay Mayor Nenyo Tayko para man pakusugon ang relasyon kan CBCUE asin man European School nagbisita kan nagtalikod na aldaw kan Lunes o kan nagtalikod na aldaw kan Martes sa Banwan kan Pasakaw, Camarines Sur ang sarong professor na nagigikan pa duman sa parte mismo kan Belgium asin nakipag-ulay iyan kay Mayor Nenyo Tayko kan Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur iyan tangani man tukaron ang pagpapatibay sa relasyon sa pagultanan kan European School asin man kan CBCUE. Obeto kana nasambit ng inisyatiba na pakusugon ang pinagapod na exchange student program asin man pakusugon ang oportunidad para man sa mga estudyante na mga Bicolano, mga taga-probinsya kan Camarines Sur sa parte mismo kan programa sa international education. Anasambit ng programa saro sa mga tinutulod asin suportado kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagiman ni Gobernador Elry Villapuerte, Congressman Migs Villapuerte, asin man Congressman Luigi Villapuerte, sering man kan nagkapirang mga state universities digdi sa parte kan na probinsya kan Camarines Sur kabali niya dyan ang CBCUE o CBSWA. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal nakatalaan ay patindog ada saro na naman na ikadusing AA slaughterhouse sa parte mismo kan Bicol Region. Nakatalaan na itindog ini dyan sa Banwan kan San Jose, Camarines Sur ang ikadusi na AA slaughterhouse sa Bicol napupunduan kan Department of Agriculture sering man kan Philippine Rural Development Project DAPRDP. Enot na naisagibo na kasudma July 10, 2025 ang sinasabing groundbreaking para man sa 51.45 million pesos na kantidad kan slaughterhouse na ipapatindog sa Banwan kan San Jose, Camarines Sur sa paagiman kan bagay na niya masisiguro ang efficiency kan livestock processing asin man kaligtasan kan na publiko ninhuli ta makakasiguro na malinig ligtas asin di kalidad ang karne. Sa pahayag mismo ang AA slaughterhouse na ini apwera kan pagsiguro kan na ligtas na pinagkukuanan nin karne magkakaigwaman nin oportunidad na mas pang mapahiwas mapadakula ang pagsupply kan mga karne nga ini sa iba pang parte kan Bicol Region.
iyan sa paagiman kan mga programa na pinagtutulod kan Department of Agriculture asin man kan NAMIS o National Meat Inspection Service sa oras na matapos na ang nasambit ng konstruksyon kan proyekto. Makakatabang ini bako lang sa banwaan kan San Jose, Camarines Sur, kundi maging sa mga pagtaraid na mga banwaan sa ika-4 na distrito kan na probinsya kan Camarines Sur. Susunodon ang slaughterhouse sa national standard na naiset kan National Meat Inspection Service o ang NAMIS asin isusulong ang modern asin sanitary meat handling technologies pagkatapos kanasambit ng construction. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado national, sa iba pang detalyes kan sa lado lokal, sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, tanganing masiguro na nakalinyada asin nagkakasararoan gabus na lado kan gobyerno lokal sa pagrealisar kan 2028 finish line sa irarom kan administrasyon ni Leni Robredo bilang alkalde kan siyudad Canaga asin man sarong executive legislative agenda sitting workshop sa parte mismo kan Pagcor multipurpose building ada pinagibo kan nagtalikod na aldaw kan Miyerkules. Presente sa nasambit ng workshop iyo ang mga miyembros kan sanggunian panglunsod na kung sain kaibanan man ang nagkaperang mga department head kan City Hall asin man mga city youth counterpart saro sa nagkaperang pinag-urulayan iyo ang manlailay na mga proponidong mga proyekto asin mga programa sharing man mga aktibidades para man sa mga taganaga na tugma sa indicators kan 8 finish lines basado sa Executive Order number 003 dugang pakani iyo an hubeto na digdi isiguro ang pagtaunin na prioridad sa pagbudget asin man pag-update kan pinagaapod na Comprehensive Development Plan asin Annual Investment Program para sa taon 2025 abot na sa taon na 2028 sa tulong taon na termino kanda bagong alkalde na si Leni Robredo kan siyudad kan Naga. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyan sa lado lokal, sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sunudan na aldaw na nagkadarakop kan mga miyembros kan PNP ang duwang pusher na igwanin dakulang kantidad sa saro sa ng lugar dyan sa parte mismo kan banwaan kan Libmanan, Camarines Sur. Nadako pa na kung sain na kumpiskar kan mga miyembros kan PNP ang 100 gramos nin shabu sa kantidad na 280,000 pesos. Iyan nangyari sa Zona 5 Barangay Bahay, Libmanan, Camarines Sur. Alagad kinaagahi na dako pa kana mga autoridad ana saro pa na suspek sa ipinagpapangalad na droga sa ikaduhang pagkakadakop o operasyon sa bypass operation sa kaparihong lugar. Na recover sa suspek ang sinasabing 30 gramos kana shabu na nagkakantidad na gabus 884,000 pesos. Anda nasambit ng pagkakadakop sa nasambit ng duwang mga suspek dyan sa banwaan kan Libmanan, Camarines Sur. Bunga kan sumbong kan mga residentes saro sa mga nadakop ang sinasabing tugang subuot kan sarong alkalde dyan sa banwaan kan Libmanan o dating alkalde kan Libmanan. Uyan parte kan mga payag ni Police Master Sergeant Juan Batulina tagapagtaram kan Libmanan MPS.
Bali po pala talaga, magkasunod mo lang po inyong aldaw, Kampitsa 8 sa Kudkan sa Udma, sa 9. Inuton tala po niyo yung Kampitsa 8. Bali po, nag-conduce ng drug bypass operation na sa tuloy ng operatiba sa Zona 5, kung parang ipahindiman ng Camarinesor, nakugusain na ayun po, ating pong ginibong bypass operation na nakakonfiskar po ng isang gatos na gramos ng pinitutubulan na shabu na nagkakahalaga po ng 180,000 pesos. So, ano po, ang akusado po, taga Barangay Santo Domingo, Binyan po na nakapagagumpo siya sa Barangay Bahay. At po, alas 4 ng hapon, nagkondusir po ng another na drug bypass operation ang PIU, kaibalan po ang libman ng PNP sa parehas pong lugar. Dumalmang ginare sa Zona 5, kan bahay libman Camarinesor na nagpositibo man na nakakonfiskar ng 30 gramos ng shabu na nagkakahalaga po ng 204. Bali sa duwang aldaw pong tigkasang drug bypass operation, nakakonfiskar po ng kakahalagang 884,000 pesos. Artikan mga pahayag ni Police Master Sergeant Juan Batulina, tagapagtaram kan limana na PNP. Pigkumpirmar kan pulisya na ang nadakop kan pit sa 9 kan bulan kan Hulyo and sinasabi nga residentes kada banwaan kan Kabusaw, Camarines Sur, alagad nadakop sa Zona 6 kan bahay libmanan. Kumpirmar man ni Police Master Sergeant Juan Batulina na nadakop na taga Banwan kan Kabusaw, tugang kan dating alkalde kan Kabusaw. O yan parte kan mga pahayag na yan ni Police Master Sergeant Juan Batulina. Ulan po, bali ini po sa kayang taga Sikasud ba, taga Kabusaw po ini. Bali duman lang duman nila na nag-conduce ng bypass operation duman sa barangay Bahay. Di po sa may shortcut po ini di sa may ang agi sa may Busak, nagpasig sa sentro. Oo. How true po na ining si sa Kabusaw, tugang ni dating mayor dyan sa Kabusaw? Iyo po, totoo po. Artiyan ka na mga pahayag ni Police Senior Master Sergeant Juan Batulina kanda libmanan na PNP. Mga tugang iyanan ka tiripunan kan mga barata sa pangarang kada sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata yaon dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis. Mga tugang, ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa ito pong pagantabay, mapasatuya pulugodan biyaya patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado.